Barangay FM 97.5 Forever. Hello po, magandang hapon. Welcome dito sa ating programang Talk to Papa. Ayan, good afternoon sa iyo, Mama Donna. Kumusta? Anong balita? Good afternoon, Paps. Walang mga parcel? Wala. Nagbago na ako. Nagbago ka na. Baka ngayong week lang na yan. Next week, marami na naman. 1:13 ang ating oras. At syempre, may kabarangay po tayo dito si Cindy. Nagpadala ng sulat dahil meron po siyang problemang pinagdadaanan at hihingi po siya ng pabidang advice. Mama Donna, sa lahat ng mga yung mga breadwinner na mga anak, sigurado ako maraming makaka-relate sa ganitong klase ng problema. Okay, syempre pwede po kayo mag-comment, maglagay ng mga mensahe nyo, mga pabidang advice sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan na naka-crossover sa Papa Ronnie 975. Ganun din po yung aking messenger. At syempre, pwede kayong tumawag or pwede kayong mag-text pala. Kung wala naman kayong data pero meron kayong load. Yung number natin, 0950-738-1028. Alright, hindi na po natin patatagalin pa mga kapuso. Umpisahan na po natin ang Talk to Papa. Ang hirap talagang timbangin kung sino ba ang uunahin. Ang karelasyon o ang mga magulang. Papa Ronnie, you can call me Cindy. Meron po akong pinagdadaan ng problema. Ngayon, meron akong kinakaharap na problema. Ako po ay nag-iisang anak lang ng aking mga magulang. May trabaho po ako at ako lang po ang inaasahan ng parents ko, lalo na ngayon na medyo may edad na sila. Ngayon po, yun po ang aking dahilan kung bakit hindi ako makapag-asawa. Ako po ay nasa tamang edad na, nasa hustong gulang na po ako. Hindi ko lang po maiwan ang aking mga magulang dahil nga ako lang ang kanilang inaasahan. Ang problema ko po ay ganito, yung boyfriend ko na si Sean, matagal na po akong kinukulit na magsama na kami at magpakasal. Medyo matagal na rin po ang aming relasyon, Papa Ronnie, mga kabarangay. 7 taon na po kaming mag-on. Ngayon po, sa pangungulit sa akin ni Sean, mangilang-ilang beses ko na rin po siyang tinanggihan sa pagpapakasal o ang pagsasama namin sa iisang bubong. Kaya ngayon parang nararamdaman ko, Papa Ronnie, mga kabarangay, dahil doon sa mga pagtatanggi ko sa kanya, parang naging cold na siya sa akin. Ngayon po, hindi ko naman po maiiwanan yung mga magulang ko ng ganun-ganun lang. Lalo na itong si Sean may plano na kapag nagpakasal na kami, ay mag-a-abroad na. Lilipat na kami sa ibang bansa. Mahal ko si Sean. Pero hindi ko alam ang aking gagawin o ang tamang desisyon sa problemang ito. Payuhan niyo ako. Ako, ang inyong kabarangay, Cindy. Iyan Barangay FM 97.5 Forever. Isang bansa, isang barangay. Sumasummer pa rin tayo ng sabay-sabay. Aba, Mama Donna, hanggang kailan ba ito yung init na ganito? May balita ka ba? Wala pa, hindi ko Sabi nila hanggang Mayo daw Grabe naman, hanggang buong May pa. Medyo matagal-tagal pa talaga. Oo, medyo isa't kalahating buwan pa. Halos. Isang buwan at kalahati pa. Di ba, no? Tama ba? Okay, anyways, mga kapuso, napakinggan ninyo yung problem ni Cindy. Marami pong nakarelate at makaka-relate sa problemang ito. Hindi ka ba nakarelate, Mama Donna? Medyo lang. Medyo lang. Meron na ba nagyayaya sa'yo na magpakasal? Wala pa naman. Wala pa naman. Eto mga kapuso, si Cindy po, sabi niya nasa hustong gulang na siya. Siguro, i-assume na lang natin, Mama Donna, mga nasa 27, between 27 to 35 years old. Siguro mga ganyan.
Ngayon, ang problema niyang kinakaharap, yung kanyang boyfriend po na si Sean, matagal nang nangungulit at nagyayaya sa kanya na magsama na sila at magpakasal. Ngayon, hindi niya masagot-sagot. Kumbaga, lagi niyang tinatanggihan. Kasi nga, iisang anak lang po si Cindy. Tapos yung mga magulang din ni Cindy, medyo may edad na. At si Cindy lang ang tawag dito, ang inaasahan ng parents niya. Ngayon, kasi isa pa, Mama Donna, kasi parang yung mindset nitong Sean na to, pag sila nakasal na, lilipat na sa ibang bansa. Mukhang sa abroad yata nagtatrabaho ton lalaki. Sa tingin ko ngayon, syempre, pag ganun, hindi niya naman basta-basta maiwan yung parents niya, di ba? Nang ganun-ganun lang. So, dahil nga sa ilang beses niya nang tinanggihan itong si Sean, parang nararamdaman niya na nagiging cold na yung kanyang karelasyon, yung kanyang boyfriend. No? Sabi niya, ano raw ba ang dapat gawin sa problemang ito? Parang ang katanungan dito dapat na bang pagbigyan yung pagyayaya ni Sean ng kasal o pagsasama sa iisang bubong at iiwan na yung kanyang parents? Or talagang tanggihan niya pa rin at syempre sa parents pa rin siya? Kasi nga nag-iisa lang siya, walang ibang maaasahan. Okay mga kapuso, pwede na po kayo mag-iwan ng mga mensahe ninyo, ng mga comment sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. Naka-crossover live po yan sa Papa Roni 975. Yung messenger ko, ganun din ha. Papa Roni 975, PAPARONI 975. Mama Donna, ano bang number natin para sa mga walang data pero may load? Text line natin mga kabarangay 0950-738-1028. Ayan. Comment na, text na mga kapuso, mga kabarangay. 1:23 ang ating oras. Diretso tayo. Sino ito, Mama Donna? December Avenue. December Avenue. Sa ngalan ng pag-ibig, tama ba? Yes. Hoy. Good afternoon mga kapuso. Forever. Barangay FM Forever, oras natin na 1:38, 1:38. Magandang hapon po sa inyo mga kapuso, mga kabarangay. Balik na po tayo sa Talk to Papa. Ayan, syempre babasahin na po natin yung mga mensahe ng mga kabarangay po natin, para sa ating kapuso na si Cindy, yung nagpadala po ng sulat dahil torn between the parents and doon sa pagyayaya ng kanyang matagal ng karelasyon na magpakasal. Natanggihan niya lang po ng ilang beses mga kapuso, gawa ng medyo matanda na nga, may edad na yung kanyang parents. At saka siya lang yung inaasahan. Yan talaga ang hirap, Mama Donna, mga kapuso, kapag ikaw ay unika iha or uniko iho. Diba? Anong ibig sabihin nun? Nag-iisang anak. Nag-iisang anak. Ayan, syempre walang ibang gagabay or aalalay sa parents kung hindi yung anak na may trabaho. Kung kayo ba yun nasa kalagayan ni Cindy, lalo na ito pala yung kanyang mindset ng kanyang boyfriend after magpakasal, mag-a-abroad na sila. Kasi nga, doon din yata nagtatrabaho sa abroad itong lalaki. Okay, mensahe na po mga kapuso, mga kabarangay. Actually, may mga messages na tayo dito. Hello to George. Sabi niya, ganito, wag mong gawin mo, piliin mo pa rin. Siyempre, ang family mo. Baka may mga dahilan lang yung mga pangyayari sa inyo ng boyfriend mo. Ibig sabihin, baka hindi kayo meant to be. Pwede rin, Mama Donna, may mga ganun kasi. Meron nga akong alam simula high school, mag-on sila, hanggang mag-college, hanggang magkatrabaho. Tapos isang araw, hiwalay na sila, nagkaroon sila ng iba-ibang asawa. Meron naman days pa lang, months pa lang, tapos sila na, nagpakasal na. Tapos umabot pa sila ng 50 years, Mama Donna, yung pagsasama nila. Hindi mo talaga masabi. Kaya ako naniniwala ako, hindi yan sa haba ng relasyon, Mama Donna. Sa ano yan, commitment ng dalawang tao. Importante yung commitment. Kasi kung ang committed ay isa lang, wala, 'di ba? Kasi pwede rin naman na dapat maintindihan ni Sean, nitong lalaki, yung sitwasyon ni Cindy na yung kanyang parents ay may edad na at siya lang yung inaasahan. Kasi kung ako yan,
Ako na mismo mag-o-offer kay Cindy, Mama Donna, mga kapuso. Sasabihin ko, huwag ka mag-alala, don't worry. It doesn't mean na magpapakasal tayo. Papabayaan na natin yung parents mo. Siyempre, kung ano yung suporta na yan, dadagdagan ko pa yan. O, di ba? Mas maganda. At saka may parents din naman yung lalaki, di ba? So, alam niya rin naman yung feeling. Yes. Tapos, pwede pang sabihin niya, ngayon, kung ang mindset mag-a-abroad, di sige, kuhanan natin ng tawag dito, ng passport yung parents mo, sama natin sa abroad. Pwede naman yun, Mama Donna Anyways, ayan, piliin mo yung pamilya mo, baka hindi lang talaga kayo meant to be. And syempre, mas importante yung parents. Yung boyfriend, madami dyan. Konti nga lang yung loyal. Sayang, no? Mag-a-abroad pa naman. Yun yung sayang Sabay may pahabol siya na Mama Donna na message itong si George. Ang puti mo, Mama Donna. Mukhang in love ka yata. Nakaputi kasi ako. Sabi nila yung mga mapuputi daw, medyo may kulay yung mga singit. Joke lang. Meron naman yung mga kayumanggi, pero pagtaas ng kilikili, pantay yung kulay, di ba, no? Ay, talaga lang. George, hello sa'yo, magandang hapon. Mama Donna, may mensahe tayo sa Facebook Live. Yes, Pops, galing kay Ann Patricio. Sabi niya pa, shoutout po sa Nara, sa Taritien, tama ba? Okay. Taritien. Inol, Kenneth, Tantan, and kay Nathalie. Ayan, hello po sa inyo dyan. Magandang hapon. Okay, may mensahe pa tayo dito. Magandang hapon, Papa Ronnie and Mama Donna. Cindy, kailangan nyo lang mag-usap ng partner mo. Pwede naman kasi na isama ang parents, kunyari sa pag-a-abroad ninyo after magpakasal. O kung hindi naman mag-a-abroad, Mama Donna, pwede namang yung suporta tuloy pa rin kahit nahiwalay sila ng bahay. 'Di ba? Pwede naman nilang dalaw-dalawin every day, 'di ba? Tapos kung anong mga pangangailangan ng parents, i-provide. Wala namang problema 'yon. Sabi nga Mama Donna walang paraan o walang problema na hindi nasusolusyonan. Yes. Kailangan lang talagang pag-isipan at kailangan gawin. Kasi kung hindi mo gagawin, hindi mo pag-iisipan at hindi mo gagawin, hindi mo talaga masusolusyonan yung problema na yan. Okay? Sabi niya, pwede naman isama ang parents mo sa pag-a-abroad ninyo after ninyo magpakasal. O kaya naman, mauna siya, 'di ba, sa abroad, tapos sunod na lang kayo. If mahal ka talaga ng boyfriend mo, dapat mahal niya din lahat ng mahal mo sa buhay mo, katulad ng pamilya mo. Usap lang kayo. Lahat naman kayang gawa ng paraan kapag gugustuhin. At lahat naman pwede mag-adjust sa ngalan ng pag-ibig. Yun pray din kayo parate para i-guide kayo sa tama ng Diyos. Thank you, Lazaro. Ito na yata, Lazaro, ang pinakamatino mong pabidang advice. Hindi, magaling to si Lazaro mag-advise. Thank you. Maraming salamat sa payo mo. Okay, lipat tayo sa messenger ko naman. Naku, ang dami talaga mga mensahe. Okay lang po ito. Mga kapuso sa mga gustong makisali, magbigay ng mga payo, mga pabidang advice, pwede kayo mag-iwan ng comment ninyo sa Barangay FM 97.5 Palawan. Naka-crossover live po yan sa Papa Ronnie 975 na fanpage ko. Yung aking messenger, ganun din, Papa Ronnie 975. Yung number naman natin, kung hindi kayo naka-data, wala kayong load, may load kayo pero wala kayong data, 0950-738-1028. Hello, Paps. Para sa sender, kausapin niya po ng masinsinan itong si Sean. Alam kong maiintindihan siya nito. Kasi 7 years sila di ba? Sabihin niya, kung magpakasal ako sa'yo, gusto ko kasama ko pa rin yung mga magulang ko. Kasi hindi ko sila pwedeng pabayaan. Kasi nga nag-iisa lang ako na anak. Kasi syempre dapat mas matimbang pa rin yung mga magulang natin kesa sa jowa natin. Yung jowa, marami yan dyan sa tabi-tabi. Pero ang mga magulang natin, nag-iisa lang yan. Agree ako dyan. Thank you.
Fe Abapo. Maraming salamat po sa pabidang advice. Okay? Lipat naman tayo dito sa kabila. Eto. Magandang hapon para sa akin. Ang dapat niyang gawin, ganito. Wag pa rin muna siyang papayag na magpakasal. Kasi nakapaghintay nga ng 7 years yung lalaki. 'Di ba? At kung totoong mahal talaga siya nun, willing yan maghintay kahit gaano pa katagal. Bigyang respeto ang desisyon ni Cindy at iintindihin bakit hindi siya pumayag na magpakasal. Okay? Dahil nga ayaw niya pang iwan yung kanyang mga magulang. Yun lamang po. Thank you. Galing yan kay 3195. Maraming salamat, 3195. Anyways, oras natin 1:47 dito sa ating programa Talk to Papa. Katama na tayo. Si Juan Carlos Buwan. Ganda mo. Barangay FM 97.5 Forever 1:55. Aba, grabe, ang bilis talaga ng oras, ano? 1:55 na po, 5 minuto bago mag 2:00 ng hapon. Pinag-uusapan pa rin po natin yung problem, no, ng kabarangay po natin na si Cindy. Aba, sa mga tawag dito sa side na mga babae, kung kayo yun nasa kalagayan ni Cindy, ano bang gagawin ninyo? Ngayon, sa side naman ng mga lalaki, ano rin ang gagawin ninyo? Okay? Kasi ako, Mama Donna, sa side ng lalaki, dapat talaga maintindihan ko yung sitwasyon ni Cindy. 'Di ba? Ako na mismo na mag-o-offer. Yes. At saka for sure naman, Paps, nung niligawan niyo pa lang, alam niya na only child yan, 'di ba? Yan, So ano yung i-expect niya? Tama. Ako nga kaya nga sabi ko sa misis ko dati, sige, kunin na natin si Mama. Dito na sa atin si Mama. Imbilang ko nandiyan sa amin ngayon. O 'di ba? Ang bait ko talaga. Siyempre, para ano? O tinan mo ngayon, may kakampi ako tuwing aawayan ako ng misis ko, 'di ba? Kung yung iba, kaaway nila yung biyanan nila, ako yung biyanan ko hindi, kakampi ko yun. Sanggang dikit. Alay ko yun, alay. Parang ano yan, parang Pilipinas at saka US. Allies. Okay. Okay, sabi dito. To the sender, if the guy loves her, he will never be, ano to? If the guy loves her, he will never be a hindrance, or maybe ibig niya sabihin, he should not be a hindrance between sa parents, okay, and dapat i-accept niya yung decision. Because girl, you only have one parents. Dami nun, ha? Ay, isa nga lang. But you can meet a lot of guys. Okay, shout out to my mama na naglo-laundry. Ano to? Naglo-laundry na, hinihilamos na ang cold water. And to my brother na si Aldrin, walang ibang sinasabi kundi pogi siya. Aba, syempre, 'di ba? Alangan namang sabihin mong pangit ka kung pogi ka naman talaga, 'di ba? Ngayon, kung pangit ka naman, alangan namang sabihin mong pangit ka pa rin, 'di ba? Wag naman. Pogi ka pa rin. Tsaka wala namang ginawa yung Diyos na hindi maganda or pogi, Mama Donna. Unless na lang na hindi namin alam kung sinong gumawa sa'yo. Okay. Si AJ Labunos from Barangay San Jose. Thank you, AJ. Ingat dyan lagi. Maraming salamat po sa iyong pabidang advice. Alright? Anyways, mga kapuso, 1:58 ang ating oras. Dire-diretso po tayo sa atin dito sa ating programa Talk to Papa. Ito muna, tropical depression. Sa mga babaeng ang pangalan ay Balileng, ito ay para sa inyo. Forever. That song was brought to you by Alaksan FR. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Isang bansa, isang barangay, sumasummer pa rin po tayo ng sabay-sabay at siyempre sabay-sabay po nating payuhan ang ating kabarangay po na si Cindy sa kanyang pinagdadaanang problema. Ang hirap talaga, no, Mama Donna, kapag yung iyong isipan nahahati between doon sa taong mahal mo, boyfriend o girlfriend, at saka doon sa mga magulang. Yes. Ikaw ba napagdaanan mo ba yan? Hindi pa naman, Paps. Ako kasi noon napagdaanan ko yan Kasi yung dating girlfriend ko, yung una pa, no? Ayaw ng parents ko
Tapos ayaw din nila na pumapasok sa kwarto ko. Sabi ko sa tatay ko, nakabukas naman ang pinto ng kwarto ko eh. Hindi naman nakalak. College ako noon, Mama Donna. Galit na galit yung tatay ko pagdating niya. Kita niya yung girlfriend ko na sa loob ng kwarto ko. Nagmo-movie marathon? Ha? Nagmo-movie marathon? Hindi, nagkukwentuhan lang kami. Ay nako. Anyways, ito si JJ nagmensahe sa atin. Sabi niya, para sa akin ganito. Kausapin mo or mag-usap kayo ng BF mo. Sabihin mo na pwede naman tayong magpakasal. Pero sana hindi tayo lalayo sa mga magulang ko. Kasi nga nag-iisang anak lang ako. At hindi ko rin kayang iwanan ng ganun-ganun lang yung mga magulang ko. Ngayon, tapos kung nakapag-usap na kayo, pero tuloy-tuloy pa rin yung panlalamig, no? Yung panlalamig niya sa'yo, tama ba yung panlalamig sa'yo? Yes, Paps. Or yung pagiging parang cold. patuloy pa rin yung pagiging malamig. Yan, malamig niya sa'yo, di ba? Okay, ibig sabihin nun, baka hindi ka niya naiintindihan. Pero, kung naiintindihan ka niya, hindi maganda. Kung naiintindihan ka niya, di maganda. Tama ba yun? Parang baka kung naiintindihan ka niya, di maganda. Ayun, Yung di. parang, Okay. oo. Kung naiintindihan ka niya, di maganda. Yan, pumayag ka ng magpakasal. Sa ngayon kasi, ilan na lang talaga yung mga taong nagyayaya sa girl na magpakasal. Ay, true, Mama Donna. Totoo yan. Sa tingin ko lang, yung sa mga matatagal ng mag-boyfriend-girlfriend, siguro mga may 50% din naman na tayo yung nagyayaya talaga ng kasal. Ako kasi, hindi na nagyayaya ng kasal, Mama Donna eh. Na-disgrasya kasi. Kailangan na eh. Pumabor ng husto. Ha? Pumabor ng Oo. husto. Pero of course, happy pa rin ako sa sa mga pangyayari, di ba? Ayun, okay, sabi pa dito. Sa ngayon kasi, iilan na lang yung mga taong nagyayaya sa girl na magpakasal. Kami nga ng misis ko, 3 months lang na magkarelasyon. Nagpakasal na agad. Awa ng Diyos, ngayon, 24 years na rin kaming nagsasama. Wow! Congratulations! Aba, halos parang ganun din. Kasi kami, 1999, Mama Donna. Ilang years na kayo 25 nagsasama? years. 25 years. Di ba? Patibayan na lang ng loob yan. Pabaitan na lang. Oo, pabaitan na lang tayo. Kung sinong mas masanurin. Di ba? Okay. Anyways, Mama Donna, parang may pumasok na na mensahe dyan. Yes, Paps. Pabida lang galing kay Aryang Kabigen. Sabi niya, hello daw, Mama Don and Papa Roni, and shout out daw sa Tigman, Purok, Riverside, Aborlan, Palawan. Bertulfo, Palses, Camposo, Lagan, and Galas, tsaka Kabigen family. Yun lang din, Paps. Okay, hello po sa inyo. Sabi dito ng isang kabarangay po natin. Ito naman mula sa text line natin, 0950-7381-028. Sabi, Cindy, siguro naman ay alam na ni Sean ang sitwasyon mo, kaya kausapin mo siya. Tapos ipaunawa mo sa kanya na pwede naman kasi na makasal kayo at bumalik sa abroad kung nandoon ang work niya. At maiwan ka muna dyan sa bahay ng parents mo. At maiwan ka dyan sa bahay ng parents mo. Pero kung ayaw niya, siguro panahon na talaga para i-give up mo siya. Oh, sayang naman. Parang ang hirap naman i-give up yung ganun-ganun lang. 7 years kayong magkarelasyon. Napakaraming, Mama Donna, napakaraming memories. Yes, ang daming pinagsamahan. Oo, lalo na kung yung mga memories, mga 90% ng memories na yun, puro masasaya, di ba? Ang hirap i-give up niyan. Anyway, sabi pa dito, in God's perfect time, darating ang lalaking magmamahal sa iyo ng tapat at handang isakripisyo ang lahat. Okay, thank you. Request daw ng Sa Susunod na Habang Buhay. Okay, Sa Susunod na Habang Buhay, Ben and Ben ito Charlotte, thank you ha. Maraming salamat. Okay, sabi pa dito, mainit na hapon, ang hirap ng sitwasyon ni Cindy. Okay? Oo nga. Okay, talagang ganon. So para sa iyo, Cindy, wala talagang ibang solusyon dyan sa problema mo,
Kung hindi manalangin na lang at hingiin ang patnubay ng Diyos. Pwede kang humingi ng signs. Ganyan kasi ang ginawa ko kapag napasok ako sa mga mabibigat na sitwasyon. Humihingi ng sign, no? At at bulaklak na madalas kong hingiin na sign. Anong bulaklak? Baka Pops? Baka Chicharon? Chicharon bulaklak. halimbawa, makakita siya ng ganitong bulaklak, then that's the sign. Ganon. Okay. Ikaw ba nagawa mo yun, yung mga humingi ng sign? Yes, Pops. Butterfly. Butterfly? Nakakita ako aswang. Charis. Talaga lang butterfly Humihingi pala kayo ng sign pag gano'n. Anyways, mainit na hapon sa inyo, Papa Ronnie and Mama Donna. Hello sa'yo dyan, pare. Sabi dito, para po kay Sender, sang-ayon ako sa sinabi mo kanina, Paps, at sa mga nauna na nagpayo. Okay, anticipating na alam na ng BF mo yung sitwasyon mo. At alam niya rin na yan ang reason ba't ayaw mo pang magpakasal sa kanya. Okay, gaya ng sabi ko daw, sabi ni Papa Ronnie, sana kinausap kanya about sa paraan na pwedeng gawin to assure na kahit nakasal kayo, hindi ninyo pababayaan yung parents ninyo. By the way, maputol ko lang yan. Naalala ko na yung word na kahapon na sinasabi ko, yung hinahanap ng mga babae sa lalaki. Ano, Paps? Security. Yun, di ba? Yung secured. Yung secured kayo financially, emotionally sa future ng lalaki. Okay? Anyways, yun yung pong kahapon na pinag-uusapan natin. Anyways, eto. Sabi pa, kung mahal ka talaga niyan, dapat ituring na rin niyang parang tunay na mga magulang niya. Yung mga magulang mo. Aba, dapat talaga ganun. Guys, pag kayo nagpakasal, lalaki o babae, yung magiging biyanan ninyo, dapat talaga ituring nyo na parang parents nyo na rin, di ba? Okay? Sabi pa dito, but the problem is, baka kasi may family issue yung boyfriend mo, na baka may problema siya with his parents na hindi niya ganon kamahal yung mga magulang niya. Kasi kung hindi niya kayang pahalagahan yung mga magulang niya, paano nga naman niya pahahalagahan yung mga magulang mo? Di ba? May point ito. Okay, so kausapin mo pa rin siya at ikaw ang magbigay ng kondisyon for the sake of your parents na magpapakasal ka kung ipapangako niyang hindi ninyo iiwan yung parents mo at aalagaan nyo pa rin. But, kung hindi niya yun maibigay, I think he is not the right guy for you. Payo na rin po sa mga girls out there. Mama Donna, makinig ka, sabi ni Mr. Nobody. Payo na rin sa mga girls out there, na mga na magbabalak mag-asawa. Piliin ninyo yung lalaking kayang ituring na tunay nilang mga magulang, yung mga magulang ninyo. Agree ako dyan. 101%. And I thank you. Thank you, Mr. Nobody. Okay, mensahe lang po. Text lang po ng mga pabidang advice natin. Iwan kayo ng mga mensahe nyo sa Barangay FM 97.5 Palawan. Here's one from Kurt Vic. Dina, ay sus, kalagot Barangay FM 97.5 forever. Balik na po tayo sa ating programang Talk to Papa. 2:25 ang ating oras. Siyempre, pinag-uusapan pa rin po natin yung problem ni tawag dito ni Cindy, kung sino ba sa inyo yung naka-experience ng ganito, yung meron kayong boyfriend, matagal nang nagyayaya na magpakasal kayo, tapos lagi ninyong natatanggihan, hindi niyo mapagbigyan, gawa ng kayo yung nag-iisang anak. At yung mga magulang mo, sa inyo lang, sa iyo lang umaasa. No? 7 taon na kayong magkarelasyon. Tapos ilang beses ka na niyang niyaya. Ngayon, parang nararamdaman mo na naging cold yung boyfriend mo sa'yo. Kasi nga, lagi mo siyang tinatanggihan sa yaya, sa kasal, no? Sa pagyaya niyang kasal sa iyo. Paano ba yan? Ano bang gagawin mo? Pipiliin mo? Karelasyon mo? O mga magulang mo? Okay, mensahe na pa ko yun ng mga pabidang advice natin, mga kapuso. Yung ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. At syempre,
Yung messenger ko naman, Papa Ronnie 975. Number natin, Mama Dons. Text line natin mga kabarangay, 0950-738-1028. Okay, sabi ng isang kabarangay natin dito sa aking messenger, Paps, kung ako po kay Cindy, kakausapin ko yung boyfriend ko. Sasabihin ko sa kanya na handa naman akong pakasalan ka. Kaya lang dahil nga sa sitwasyon ng parents ko, nag-iisa lang akong anak at ako ang sumusuporta sa kanila, baka kung po pwede kung makapaghintay ka pa na ng konting panahon, magpapakasal naman tayo. Ngayon, kung talagang hindi ka na makapaghintay, maipapangako mo ba sa akin na kahit kasal na tayo at kahit na nakabukod tayo, tutulong pa rin tayo sa parents ko, especially financially, Mama Donna. Importante yun. Yes, yun diba? Yung kailangan talaga. Oo, sa tingin ko yun eh. Saka syempre, kailangan pa rin puntahan, di ba? Dalawin, importante yun. Tama, agree ako dito. Thank you, Andy. Maraming salamat. Okay, anyways, oras po natin mga kapuso, alas 2:27. Iwan lang po kayo ng mga mensahe ninyo sa ating Facebook Live at sa Messenger ko at sa number natin. In the meantime, syempre, kantahan mo na tayo. Version ni Chris Lawrence to, no? When I See You Smile. Sometimes I wonder. Barangay FM 97.5 Forever 247 ang ating oras. Nako, 13 minutos na lang po. At syempre, alas 3 na. Mamaya-maya lamang makakasama nyo na si Mama Donna para sa ating programa 3Play. Okay, nga pala dyan kay Jomar. Shout out na lang daw sa mga taga-Aborlan. Okay, thank you. Maraming salamat. And of course, eto, mga kapuso natin. Hello kay Madam Joby. Sabi ni Madam Joby, para kay Sender, isang pag-uunawaan ng magkarelasyon at pagkakaintindihan sa isa't isa sa side ng babae or ng lalaki. Kailangan nyo talang pag-usapan niya ng maayos. Siguro pinagtagpo kayo ng panahon para sa isa't isa dahil kung wala ang mga magulang mo, di sana wala ka rin at hindi rin naging kayo. Kaya hindi naman po pwede na basta-basta ganun lang na baliwalain ang mga magulang mo. Ang mga magulang, nag-iisa lang yan. Pero ang isang boyfriend, marami kang pwedeng makita. Sender, kung nanlalamig na sa'yo, yung boyfriend mo, kumpara lang sa akin, siguro cool off muna, di ba? Ng BF mo. Para dyan ninyo malalaman kung talaga bang kayo ay para sa isa't isa. Panapanahon ng pagkakataon. Babalik ba ang kahapon? Ba? Parang kanta yun, Mama Donna. Okay? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Sender, so tibay lang ng loob. Okay? Ano ito? Sa lalaki, sa mundo, maraming magmamahal sa'yo. Magbibigay ng kaunawaan sa'yo. Okay, thank you, Madam Joby. Maraming salamat. Mama Donna, may babasahin ka bang mensahe dyan? Wala pa, Paps. Okay, anyways, thank you po sa mga kapuso natin na nagmensahe, ako masasabi ko lang sa'yo, Cindy, ganito. Sa akin, ang pinakamaganda mong gawin, kausapin mo si Sean, sabihin mo yung sitwasyon na sana maintindihan ka niya at ready ka namang pakasalan siya. Ngayon, sinabi mo na despite na gano'n na nagsabi ka na at malamig pa rin siya sa'yo, baka nga siguro kailangan nyo muna magpahinga. Pwede mo rin siyang bigyan ng isang option. Sige, pwede tayo magpakasal, pero hindi natin pwedeng pabayaan yung parents ko. Aba, pag umokay siya, di go, di ba, Mama Donna? Sa akin, ganun lang kasimple yun Nothing complicated. Unless na lang na hindi in good terms yung lalaki sa parents mo. Kasi may mga cases na ganun, Mama Dons. Anyways, para sa'yo. Ganon din, Pap. Siguro, kausapin niya yung partner niya about dun sa problema na, syempre, siya na lang yung naandyan para sa parents niya. Tama. And sabihin niya rin na aware ka naman simula nung niligawan mo pa lang ako hanggang naging tayo, di ba? Mm-hmm. Aware naman siya na uni ka iha. So, ibig sabihin, sa madaling sabi, wala namang ibang mag-aalaga dun sa parents niya kundi kung siya hindi rin. siya lang. Oo. So, para sa akin, ipaintindi mo yun sa boyfriend mo ngayon. Kung hindi ka niya maiintindihan, then siguro ayan na yung way para maghanap na lang ng iba, di ba? Kasi kung hindi ka rin naman niya maiintindihan sa ganyang paraan
how much more dun sa mga iba pang pagtatalunan nyo, di ba? Tama. So, Oo. para sa akin, i-priority niya pa rin yung parents niya, Paps. Oh, kasi may mga cases na ganyan. Meron na yung mga may mga mag-asawa na yung babae o yung lalaki nagrereklamo kung yung isang party ay nagbibigay ng pera sa mga magulang. Oo. 'Di ba, no? Yes. May mga cases na ganoon, may Oo, mga alam Paps. ako. Bakit nagbigay ka ng pera kina 'di ba? Sarili na nating pamilya na 'to. Kung wala ba namang kinikita yung parents nung mga magulang nung lalaki o ng babae, syempre, sino pa bang tutulong? Kundi yung mga anak din. Kahit na sabihin natin na may sarili ng pamilya, kung kaya naman mag-abot ng pang-pinansyal, why not? Diba? Yes. Oh. Anyways, ayan ha. Maraming salamat, Cindy. Thank you rin po sa mga kapuso natin na nagbigay ng pabidang advice. Wala nang oras si Papa Ronnie. Kailangan ko na magpaalam. Ako'y nagsasabi ng hasta la bye-bye, Kabarangay. Susunod na si Mama Donna sa Trip Play. Makakasama nyo! Forever!